Alam mo ba kung sino ang pinakamapanganib na tao sa buhay mo? Hindi yung lantaran kang inaaway, hindi yung hayagang kalaban mo, kundi yung umingiti sa harap mo pero may kutsilyo sa likod mo. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng kaaway para masaktan. Sapat na ang isang peke sa paligid mo. Peke ang motibo, peke ang pakikisama, peke ang intensyon. At ang mas nakakatakot, minsan ang pinakamalapit sa'yo, siya pa ang pinakamagaling magpanggap. Kaya kung pakiramdam mo ay parang may mali sa mga taong nasa paligid mo, o baka ikaw na mismo ang nagsisimula ng mapagod sa mundo ng pagpapanggap, manatili ka sa video na to. Dahil sa loob ng ilang minuto, pag-uusapan natin ang isang katotohanang ayaw harapin ng marami. Halos lahat ngayon ay peke. Bakit nga ba tila naging normal na ang pagpapanggap sa panahon ngayon? Bakit tila mas madali para sa marami ang hindi maging totoo kaysa ipakita ang tunay na sarili? Ang sagot ay simpleng masalimuot dahil pinalaki tayo sa mundong may masyadong maraming inaasahan. Mula pagkabata, tinuruan tayong tumugma sa standards ng pamilya, ng lipunan, ng relihiyon, ng paaralan at ng komunidad. Kaya habang lumalaki tayo, natututo tayong magsuot ng iba't ibang maskara. Hindi para sa kasiyahan, kundi para sa kaligtasan. Sa bawat araw na lumilipas, dumadagdag ang pressure. Dapat ganito ka kumilos. Dapat ganito ka magsalita. Dapat ganito ang itsura mo, ang pananamit mo, ang trabaho mo, ang buhay mo. Ang resulta, maraming tao ang unti-unting nawawala sa sarili. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa paulit-ulit na pagpapanggap. Ang kultura ng pagpapanggap ay hindi lang basta pag-arte. Ito ay survival mechanism para makapasok sa grupo, para hindi husgahan, para maramdaman mong may halaga ka sa paningin ng iba. Pero sa ganitong sistema, nakakalimutan natin ang pinaka-importanting tanong. Totoo pa ba ako sa sarili ko? Ang malungkot, ang pagpapanggap ay hindi na lang aksyon, kundi naging pagkakakilanlan. Maraming tao ang hindi na alam kung saan nagtatapos ang kanilang pagpapanggap at saan nagsisimula ang kanilang tunay na pagkatao. Sa tagal ng pagsuot ng maskara, naging bahagi na ito ng kanilang balat. At kapag ang buong lipunan ay sanay na sa ganitong sistema, nagkakaroon tayo ng kultura kung saan ang pagiging totoo ay tila kahinaan at ang pagpapanggap ay nagmumukhang diskarte. Nawawala ang lalim ng koneksyon. Ang mga pag-uusap ay nagiging mababaw, ang mga ngiti ay nagiging scripted, at ang mga relasyon ay nawawala ng puso. Kapag ang pagpapanggap ang nagiging basihan ng pagtanggap, maraming tao ang mas pipiliin na lamang na itago ang totoo. Hindi dahil hindi nila kayang maging totoo, kundi dahil natatakot silang hindi sila magiging sapat. Natatakot silang hindi sila magiging tanggap. At doon nagsisimula ang tahimik na pagkasira ng loob ng isang tao. Hindi mo man ito makita sa unang tingin, pero ito ang realidad. Ang pagpapanggap ay naging kultura, isang normal na bahagi ng araw-araw. At sa dami ng taong natutong magpanggap, mas konti ang mga natitirang marunong magmahal ng totoo, makinig ng totoo, at mabuhay ng totoo. Kaya sa mundong ito na halos lahat ay nagpapanggap, ang pagiging totoo ang nagiging pinakaradikal na bagay na pwede mong gawin. Pagdating sa salitang peke, ang unang naiisip natin ay yung obvious, yung madali nating makita, gaya ng pekeng gamit o pekeng dokumento. Pero ang mas delikado ay yung mga peke na hindi mo kaagad napapansin. Yung nasa paligid mo araw-araw, kausap mo palagi, at minsan inaakala mong totoo. May mga peke na nakangiti pero hindi pala bukas ang loob. May mga peke na laging nandyan pero hindi pala tapat. May mga peke na parang totoo ang sinasabi pero binuo lang ang kwento para sa sariling interes. Ang mga uri ng peke ay hindi lang basta pagkukunwari. Ito ay mga anyo ng pagkatao na ginagamit para manipulahin ang sitwasyon, para magmukhang tama kahit hindi, para magmukhang malapit kahit malayo, para magmukhang mabuti kahit may ibang motibo. May peke na umaarte na parang kakampi, pero ang intensyon ay sirain ka pagtalikod mo. May peke na nag-aalok ng tulong, pero may kapalit sa dulo. May peke na tahimik lang sa umpisa, pero may planong ilabas ang sikreto mo sa maling oras. At may peke rin na halos kapareho ng totoo. Parehong kilos, parehong salita, pero ibang-iba ang laman ng puso. Ang mahirap sa ganitong klaseng tao ay hindi mo sila agad mararamdaman kasi marunong silang umangkop. Marunong silang gumawa, marunong silang gumaya, marunong silang sumabay sa emosyon mo
para makuha ang tiwala mo. At kapag nakuha na nila ito, doon mo mararamdaman na may mali. Pero minsan, huli na ang lahat. Hindi lang tao ang pwedeng peke, maging ang mga relasyon, ang mga salita, ang mga pangako. Lahat ng ito pwedeng magmukhang totoo sa una. Pero kapag sinuri mo ng mabuti, wala palang laman o may masamang ugat sa ilalim. Kapag hindi ka maingat, madali kang mahulog sa patibong. Kaya napakahalaga na matutunan mong kilalanin ang mga uri ng peke. Hindi para husgahan ang iba, kundi para protektahan ang sarili mo. Dahil minsan, ang taong pinaka-pinagkatiwalaan mo, siya rin pala ang magtuturo sa'yo kung gaano kasakit ang lokohin. Ang totoo, sa mundong ito, hindi mo makikilala agad kung sino ang peke at sino ang totoo. Pero may palatandaan, may mga pattern, may mga kilos na hindi nila kayang panatilihin habang panahon. At kung matuto kang maging mapanuri, hindi ka basta-basta mabibitag. Hindi ka basta-basta malilinlang. Kaya huwag kang matakot harapin ang katotohanan, kahit pa masakit, dahil ang pagkilala sa peke ay unang hakbang sa pagkilala sa sarili mong halaga. Hindi mo kontrolado ang intensyon ng iba, pero hawak mo ang desisyon kung kanino ka magbubukas ng loob. Kapag araw-araw mong kinakaharap ang isang mundong puno ng huwad, unti-unti kang kinakain ng pagod na hindi mo agad nararamdaman. Hindi ito yung pisikal na pagod na nariresolba ng tulog o pahinga. Ito yung klaseng pagod na sa loob nagsisimula, sa isip, sa damdamin, sa mismong pagkatao mo. Ang utak mo, kahit hindi mo sinasabi, alam niya kapag may hindi totoo. At kapag palagi kang nabubuhay sa paligid ng pagpapanggap, laging may tensyon, laging may tanong, laging may kaba. Dahil hindi mo alam kung sino ang totoo o kung kailan ka mabibiktima ulit. Yung normal mong instinct na dapat sana ay nagtitiwala, kumikilala at nakakaramdam ng koneksyon, napapalitan ng duda, pangamba at pagtatago. Nagsisimula kang magtanong hindi lang tungkol sa iba, kundi tungkol sa sarili mo. Ako ba ang may problema? Ako ba ang mahina? Ako ba ang masyadong maramdamin? Habang paulit-ulit mong kinakalaban ang sarili mong instincts, bumababa ang kumpiyansa mo. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil paulit-ulit mong pinipilit ang sarili mong tanggapin ang hindi mo talaga matanggap. Pinipilit mong ngumiti kahit alam mong mali. Pinipilit mong maniwala kahit may kutob ka na. Hanggang sa matutunan mong itikom ang bibig mo. Hanggang sa matahimik ka, hindi dahil sa kapanatagan, kundi dahil napagod ka na. At sa katahimikang yon, dahan-dahan mong nililimutan kung sino ka talaga. Hindi mo na alam kung anong gusto mo. Hindi mo na alam kung sino ang gusto mong kausap. Hindi mo na rin alam kung alin sa mga ginagawa mo ang totoo mong kagustuhan o kung dahil lang gusto mong maging katanggap-tanggap sa mata ng iba. Sa ganitong klaseng kapaligiran, nagsisimulang masanay ang isip mo na huwag maging totoo. Nagkakaroon ka ng defense mechanisms, hindi para protektahan ang sarili mo mula sa panganib, kundi para itago ang totoo mong damdamin. Natututo kang ngumiti kahit nasasaktan. Natututo kang tumango kahit gusto mong sumigaw. At habang pinipilit mong panatilihin ang kapayapaan sa labas, gulo ang lumalaki sa loob. Hanggang sa darating ang punto na kahit sarili mo, hindi mo na mapagkatiwalaan. Ito ang masakit na epekto ng pagpapanggap. Hindi lang ito simpleng pagkukunwari. Isa itong tuloy-tuloy na pag-atake sa kalusugan ng isip, sa dignidad ng damdamin, at sa integridad ng pagkatao. At ang problema, hindi agad ito halata. Dahil sa panlabas, mukha kang maayos, mukha kang masaya. Pero sa loob, unti-unti ka nang nauupos. At kapag ganyan ka na, kapag hindi ka na makaramdam ng tiwala, ng saya, ng tunay na koneksyon, doon mo mararamdaman ang lalim ng epekto ng pagiging peke ng mundo sa isipan mo. Hindi ka lang napagod, nawalan ka na rin ng direksyon, nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng sigla. Pero ang pinakamalungkot, nawalan ka na ng paniniwala sa totoo. Paano mo nga ba malalaman kung totoo ang isang tao? Una, pansinin mo kung may konsistensya. Ang totoo, hindi kailangang umarte depende sa kausap. Hindi kailangang magpalit ng tono kapag kaharap na ang iba. Hindi kailangang baguhin ang paniniwala, pagkilos o ugali para lang magustuhan ng kahit sino. Dahil ang taong totoo, alam niya kung sino siya at hindi siya natitinag ng kung anong iniisip ng mundo sa paligid niya. Hindi siya sumasabay sa alon para lang tanggapin. May sarili siyang direksyon at dun siya naninindigan kahit paanong mangyari. Pangalawa, makikita mo sa kanya ang kakayahang ipakita ang kahinaan. Ang totoo, hindi takot aminin na siya'y tao lang din. Nagkakamali, nasasaktan, nalilito.
Hindi niya tinatakpan ang sakit gamit ang pagpapatawa. Hindi niya kinukubli ang paggalito sa pamamagitan ng pagmamataas. Alam niya na hindi dapat ikahiya ang kahinaan dahil ito ang nagpapatunay na may laman ang puso. At kapag hindi niya kailangang magpanggap na palaging malakas, doon mo malalaman may lalim siya. Pangatlo, ang taong totoo ay may paninindigan. Hindi siya pabago-bago ng paniniwala base sa kung sino ang kaharap. Hindi siya lumalambot kapag may kapalit. Hindi siya nagpapalambot ng tama para lang iwas gulo. Kapag alam niyang tama, pinaninindigan niya ito. Hindi dahil gusto niyang magpakabida, kundi dahil hindi siya komportable sa tahimik na pagkukunwari. Kapag may prinsipyo ang isang tao at hindi niya ito ikinakaila kahit mahirap, malaki ang posibilidad na totoo siya. Pang-apat, makikita mo ang katotohanan sa katahimikan. Ang taong totoo, hindi kailangan ng sobrang ingay para maramdaman. Hindi kailangan ng mga slogan, ng pasigaw na deklarasyon, ng pakitang taong kabutihan. Tahimik lang, pero buo. Hindi maingay, pero may bigat ang presensya. Ang totoo, hindi nagmamadaling mapansin kasi alam niya hindi niya kailangang i-market ang sarili para makitang may halaga siya. Nandoon lang siya, tahimik, totoo sa sarili. At panghuli, makikita mo ang totoo sa mga taong hindi transactional ang relasyon. Hindi sila lumalapit dahil may makukuha. Hindi sila nakikipag-usap dahil may agenda. Hindi sila nag-aalok ng tulong na may nakatagong singil. Ang totoo, hindi iniisip kung anong kapalit. Basta't may kakayahan siyang tumulong, gagawin niya. Basta't may mararamdamang malasakit, ipaparamdam niya. Hindi siya nagbibitbit ng calculator sa puso niya para sukatin kung sulit ba ang ginagawa niya. Dahil ang totoo, kusa. At ang kusa, hindi nabibili. Kaya kung gusto mong malaman kung totoo ang isang tao, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Pakinggan mo kung paano siya manahimik. Obserbahan mo, hindi lang ang galaw niya kapag maraming mata, kundi lalo na kapag walang nakakakita. Dahil ang pagiging totoo, hindi nakikita sa liwanag ng entablado. Makikita mo ito sa likod ng kurtina, sa mga panahong walang palakpakan, walang audience, at walang dahilan para magkunwari. Maging mapanuri, kasi hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Huwag mong ibase ang halaga mo sa opinyon ng iba. Kapag mahal mo ang sarili mo, hindi mo kailangang magpanggap. Minsan, sa katahimikan mo lang makikilala ang tunay mong sarili. I-train ang sarili na magtanong, ano ang motibo nito? Totoo ba tong sinasabi niya? Anong hindi niya sinasabi? Huwag kang matakot mawalan ng tao. Matakot kang mawalan ng sarili. Mas okay nang mag-isa kaysa makasama ang mga peke. Kung naramdaman mong may tumama sa'yo sa video na to, baka panahon na para tignan mo ng mas malalim ang mga taong nasa paligid mo. At higit sa lahat, ang sarili mo. Sa mundong puno ng pagpapanggap, piliin mong maging totoo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong usapan, yung hindi lang basta pampalipas oras, kundi pampagising din ng isipan, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment ng saloobin mo, at mag-subscribe. Dahil dito, hindi kita niloloko. Dito, totoo ang usapan.